Dahil sa nangyari, napamura sila nun sa kanilang isipan. Agad nila nung binalikan ang katawan ni Mang Ador. Mang Ador! Wika nilang dalawa. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Pagkalapit nila nun sa matanda, agad yung pinulsuhan ni Bagwis. Ngunit, napailing siya nun habang nakatingin kay Dakila. Na! Galit na tinig ni Dakila. Magbabayad sila sa ginawa nila! Magbabayad sila sa ginawa nila! Sambit pa niya. Sabay hugot niya ng tabak at tangka ng lalabas ng bodega. Teka lang, tol! Huminahon ka! Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi pa natin talastas ang abilidad ng mangkukulam na yon. Kung yung mga gabunan lang, kaya natin sila eh. Pero iba na ang usapan, tol. Kapag sangkot ng mangkukulam na yon, mahihirapan tayo sa kanila. Salita ni Bagwis habang nakahawak sa braso ni Dakila. Pero tol, sambit ni Dakila, alam kong nararamdaman mo. Ganon din ako. Pero di natin pwedeng baliwalay ng bilin ni Mang Ador. Wika ni Bagwis. Napakalma naman noon si Dakila. At maya-maya pa'y ibinalot na nila sa puting kungot ang bangkay ni Mang Ador at ipinatong sa papag. Tahimik lang silang nakaupo sa gilid ng bangkay ng matanda habang nag-iisip kung ano ang kanilang gagawin. Sa kabila ng katahimikan nilang dalawa, binasag yun ni Dakila nang magtanong ito ng, Tol, sa tingin mo ba kaya na nating ikulong sa selyo ng 7 arkanghel si Estrella at Sandro? Tanong ni Dakila. May posibilidad na magawa natin yun. Pero alam kong di yun magiging madali sa atin. Lalo na bago pa lang nating natututunan ng mga orasyon na to. Tugon ni Bagwis. Bandang 11:00 ng gabi, nandun pa rin sila sa tabi ng bangkay ni Mang Ador. Tinitirikan nila ng kandila yun sa tabi para kahit papaano matahimik ang kaluluwa nito. Ngunit mga ilang minuto lang ang lumipas. Nagulat silang dalawa nang makarinig sila ng isang sigaw mula sa labas. Tulong! Tulong! Tinig ng isang binatilyo na waring may masamang nangyayari. Base sa tinig ng kanilang narinig, malapit lang yun sa kanila. Kaya naman sinukbit nila ang kanilang mga tabak at lumabas ng bodega. Pinagmasdan nila ang paligid hanggang sa, ayun, tol! Turo ni Dakila kay Bagwis. Pagtingin niya doon, nakita nila ang isang binatilyo na hila-hila ng isang malaasong nilalang. Nakatingin sa kanila noon ang gabunan ng nakangisi, habang kitang-kita nila na unti-unting binubutas ng nilalang na yon ang bumbunan ng binatilyo. Dahil sa kanilang nasaksihan, mabilis nilang isinara ang bodega at mabilis na tinungo ang gabunan. Ngunit mabilis yung pumulas habang daladala ang katawan ng binatilyo. Sinundan nila yon hanggang makarating sila sa pinakadulong baryo. Pagkarating nila doon, naratnan nila ang iba pang mga gabunan na waring nag-aabang sa kanila. Napahinto sila nung dalawa. Maya-maya pa, lumabas mula sa dilim si Sandro habang nagsasabi ng umaayon sa lahat ang aming plano. Mga antingero nga naman, napakadali niyong utuin. Wika ni Sandro. Maya-maya pa, binitiwan ng gabunang sinundan nila ang katawan ng binata. Ganun na lang ang pagkagulat nila
nang magbago ng anyo ang binatang iyon at naging isa itong malatuod na nilalang na may mahahabang payat na galamay. Nalintikan na tol. Nahulog tayo sa kanilang patibong. Dalhin lang nila tayo. Humanda ka. Di na tayo pwedeng umatras sa pagkakataong ito. Alam kong susundan nila tayo sa baryo kapag ginawa natin yon. Uwi ka ni Bagwis. Sige, tol. Sagot ni Dakila. Pagkasabi niya noon, magkasabay nilang hinugot ang tabak. Maya-maya lamang, si Estrella naman ang nagpakita sa kanila. Kung di kayo tumungo sa baryong ito, di nyo sana nararanasan ang mga bagay na ito. Nang dahil sa inyo, napilitang kaming patayin si Ador. Bilang kapalit noon, idadamay na namin kayong dalawa. Uwi ka ni Estrella. Sa sinabi ng mangkukulam, di na sila sumagot pa dahil sa pinalibutan na sila ng mga gabunan. Nang mga oras na yun, nasa katawan na nila sina Ignatius at Nuria. Dahil alam nilang wala na silang ibang magagawa ng oras na yun kundi ang lumaban, patay kung patay. Nasaan yung gabunan na rin noon si Sandro na isa sa mga nakapalibot sa kanila. Napansin nilang naiiba ang anyo ni Sandro kumpara sa mga kasamahan nito dahil muka itong tao ngunit kulubot ang muka. Humaba din ang puting buhok nito at lumapad ang katawan. Maitim ang kutis nito na may digaanong kalagong balahibo. Kung nung una, tinakbuhan namin kayo, ngayon ay hindi na. Humanda kayo. Katapusan nyo na! Sigaw ni Sandro. Kasabay ng pagsugod niya kasama ang mga gabunan kay Dakila at Bagwis. Pagsunggab ni Sandro sa dalawa, buong potensyal namang iniwasan yun ni Dakila at Bagwis. Ngunit ang mga kasama naman nitong gabunan ang bumungad sa kanila. Agad silang pinagkakakalmot ng mga ito. Nang sandaling iyon, para bang may nagbago sa mga gabunan, mas naging mabibigat ang atake ng mga ito sa kanila. Kaya naman medyo nahirapan sila na kalabanin ang mga ito. Kaya nang magkaroon sila ng pagkakataon, Tol! Tol! Ako lang sasalag! Ikaw ang atake! Uwi ka ni Dakila, dating gawi. Pagkawi ka niya noon, ginawa niyang isang malapad na pananggalang ang kanyang tabak. Si Bagwis naman ay ginawang isang mahabang espada ang hawak niyang tabak na may magkabilang talim na medyo ikinagulat ng mga gabunan ng kanila yung masilayan. Kahit anong gawin nyo sa mga sandata nyo, di nyo kami matatalo! Salita ni Sandro. Pagsugod ng kasama ni Sandro sa kanila, buong lakas na sinalag ni Dakila ang atake nito. Pagkatapos noon ay siya namang pag-atake ni Bagwis sa gabunan. Mabilis niyang iminasiwas noon ang tabak sa gabunan, sabay sigaw niya ng apoy! Pagkasabi niya noon, biglang lumiyab ang kanyang sandata na malapit nang tumama sa gabunan. Nasalag naman yun ng nilalang gamit ang mga braso nito. Natagpas yun at diretsyong tumama sa dibdib ng gabunan. Napahiyaw ang gabunan na yun kasabay ng mabilisang pagbalik nito sa pagiging tao. Habang nasusunog ang buong katawan. Dahil sa nangyari, ikinagulat yun ni Sandro at Estrella.
Subalit, biglang tumilapon silang dalawa nang sa likod nila ay may sumapak sa kanila na isang malakambing na nilalang. Pagtalsik nila noon ay siya namang pag-atungal ng nilalang na yon. Napagulong sila noon sa lupa, ngunit agad din silang bumangon nang makita nila na mabilis silang sinundan ni Sandro at ng iba pang mga gabunan. Pagtadyak ni Sandro, iniharang noon ni Dakila ang pananggalang, ngunit dahil sa lakas na taglay ng gabunan, napaatras si Dakila. Agad naman siya nung tinuunan noon ni Bagwis sa likuran para di siya matumba. Ngunit hayan na naman, nasa likuran na naman nila ang malakambing na nilalang at sasapakin na naman silang dalawa. Kaya naman sinalubong ni Bagwis ang atake nun sa pamamagitan ng pagwasiwas niya ng kanyang sandata. Nagtama ang kanyang sandata at ang kamao ng nilalang na yun nang naglikha ng malakas na pagyanig o puwersa. Matapos yun, umatras silang dalawa pansamantala habang pinagmamasdan ang mga kalaban nila. Tol, ang lalakas nila at madami pa. Nasa alanganin tayo. Salita ni Dakila. Paano ba yan, mga iho? Mukhang tagilid kayo. Mabuti pa. Tapusin na namin kayo para di na kayo naghihirap. Wika naman ni Estrella, kasunod ng pag-uutip nito ng mabilisang orasyon. Kasunod noon ang pagsugod sa kanila ng dalawang malatuod na mga engkanto. Nang ihanda nila ang kanilang sarili, nagulat sila nang di sila makagalaw sa kinatatayuan nila. Pagtingin nila noon sa mangkukulam, may hawak itong dalawang manikang itim na nakagapos ang katawan. Kaya naman, nagawa silang dakitin ng dalawang malatuod na nilalang at agarang iniangat sa lupa. Hanggat nasa katawan nyo ang aking mga maruka, magagawa kong kontrole ng katawan nyo habang nakikita ko kayo. Kaya ng mga manikang to. Magdasal na kayo dahil katapusan nyo na ang gabing ito, kasabay ng kapatid kong traidor sa aming angkan na nasa hanay sana ng malalakas na mangkukulam, at yun ang aming angkan. Ngunit mas pinili niya ang maging isang manggagamot at gumamit siya ng aral na taliwas sa aral ng aming angkan. Kaya kayo, mga iho, kasabay na kayong papanaw. Wika ni Estrella. Halos wala na silang kakayanang gumalaw noon at unti-unti na rin nilang nabibitawan ang kanilang mga sandata. Pero pilit nila yung pinapanatili sa kanilang mga nakaikom na palad. Ngunit sa isang kisap mata, isang matalas na hangin ang dumaan na siyang pumutol sa mga galamay ng mga malatuod na engkanto. Nagulat noon ang lahat, kaya nagpalingon-lingon sila noon. Silang lahat. Pilit na bumangon noon si Bagwis at Dakila habang inaalalayan nila ang kanilang sarili gamit ang tabak na itinukod nila sa lupa. Maya-maya pa, napatingala silang lahat nang may tinig silang narinig mula sa himpapawid. At doon ay unang beses na nakita nila Bagwis at Dakila ang isang nilalang na napapalibutan ng malaipo-ipong hangin. May mga kasama yung mga alagad na kasabay iyong lumulutang sa ere. Mga iho, mukha atang nahihirapan kayo. Hayaan yung tulungan ko muna kayo sa pagkakataong ito. Di ko hahayaang mapaslang ng kung sino lang ang mga napili kong sugo para puksain ang dalawang mortal na nagtaksil sa akin matapos ko silang gantimpalaan ng kapangyarihan. Maalumanay na tinig ng nilalang na yun. Ikaw?
Sigaw naman ng mangkukulam na waring nabigla sa paglitaw ng nilalang na yun sa gitna ng kanilang sagupaan. At sayo namang mangkukulam, at dyan sa mga kasama mong gabunan, kami na ang kalaban nyo sa pagkakataong ito. Uwi ka noon habang marahang lumalapag sa lupa. Nang pagmasdan nyo ni Bagwis at Dakila, ramdam nila ang pagtibok ng kung ano sa kanilang katawan. Umiinit ng bahagya ang sistema nila na siyang bumubura sa lahat ng pinsalang natamo nila sa labanan. Napansin din nila noon na ang hawak nitong sandata ay kamukha ng tabak na tangan nila. Bagwis, Dakila, magbigay-pugay tayo kay Haring Mapulon. Salita ni Ignacio at Nuria sa isip nilang dalawa. Kaya naman lumuhod silang dalawa noon habang nagsasabi ng isang karangalan at nagagalak ko kami na kayo ay makita Haring Mapulon. Uwi ka nilang dalawa. Mga iho, huwag niyo akong tawaging hari. Isa rin lang ako sa lalang ng ating ama. Magkaiba lang tayo ng mundong ginagalawan. Sagot ng tinig ni Mapulon na napakaalumanay. Matapos sila nitong kausapin, binalingan ng mga ito sina Estrella at Sandro na kasama ang tatlo pang gabunan. Ngayon, umpisahan na natin ang laban. Sambit ni Haring Mapulon. Kasabay ng pagdaluyon ng malakas na hangin at ulan, kumikidlat-kidlat din ng sandaling yun na siya namang ikinatinag ng gabunan at ng mga mangkukulam. Ngunit sa kabila ng takot na nararamdaman ng mga yun, pinasugod ng mga ito ang mga alagad ng mangkukulam at mga gabunan. Ngunit sa pagsalubong dito ng mga alalay ni Mapulon, napalugmok na lang sa lupa ang mga gabunan habang nagkikikisay at marahang nag-aanyong tao. Ang mga alaga naman ng mangkukulam ay animoy naabo matapos tagpasin yun ni Mapulon gamit ang tabak. Ang demonyo naman nung kasangga ay kusa na lamang nagliyabang katawan habang lumulubog sa lupa. Sa impyerno ka nababagay, demonyo. Hindi dito sa mundo ng mga tao. Salita ni Mapulon. At ngayon, kayo namang dalawa na may pakana ng lahat ng ito. Huwag niyong aasahan na ang kaluluwa niyo ay sa langit papaitaas sapagkat mapupunta kayo sa impyerno ni Satanas. Uwi ka ni Haring Mapulon habang nakaturo kay Sandro at Estrella ang tabak nito. Ngunit, teka lang! Ipagpauman ninyo, Haring Mapulon, ang aming pakikialam. Ngunit, ipinangako ho namin sa isang kaibigan na di ho namin sila papaslangin. Ibinilin ho ni Mang Ador sa amin na ikukulong lang ho namin sila sa selyo ng 7 arkanghel. Salita ni Bagwis. Pero alam nyo ba kung paano gamitin ang selyo na yan? Isa yang malakas na kaalaman, mga iho. Tugon ni Haring Mapulon. Tumangulang naman sila nung dalawa bilang pagtugon. Pagtango nila noon, kisap matang lumapit si Mapulon kay Estrella at Sandro. Minarkahan niya yon sa dibdib gamit ang tabak nito. Napasigaw noon sa sakit ang dalawang yon nang iguhit ng Haring Mapulon sa dibdib ng mga ito ang simbolo ng diwata ng panahon. Matapos yun, umatras ito at nagbigay daan kay Bagwis at Dakila. Ngayon mga iho, gawin nyo na ang nais nyo. Ang markang yan sa kanilang katawan ang magsisilbi nilang parusa habang nakakulong sa gagawin nyong selyo. Salita ni Haring Mapulon. Matapos yun,
Lumapit na si Bagwis at Dakila sa gabunan at mangkukulam. Inilabas nila noon ang isang kapirasong pahina kung saan nasusulat ang orasyon ng selyo ng 7 arkanghel. Nang umpisahan nilang sambitin ang orasyon, bawat letrang nababanggit nila ay nabubura sa pahina hanggang sa magawa nilang sambitin ang lahat ng yun. Naging blanko ang pahinang ito. Matapos yun ay inilapag nila ang pahinang yun sa lupa. Habang ang sinasambit nilang orasyon na inipon nila sa kanilang palad ay agad nilang ibinato kay Estrella at Sandro. Ano ginagawa niyo? Itigil niyo yan! Wika ni Estrella na para bang nagmamakaawa sa dalawa. Ngunit nang maibato nila Bagwis at Dakila ang orasyon, animoy para bang hinigop ng kapirasong pahina na yun ang katawan ng dalawang nilalang. Hanggang sa magmistulang mga usok ang dalawang yun na agarang pumaloob sa kapiraso ng pahina. Matapos ng pangyayari, tinignan nila ang kapirasong pahina. Nakita nila doon ang dalawang nilalang na tanging guhit na lamang. Ngunit kita nilang buhay ang mga mata noon. Agad namang yung pinadampot ni Haring Mapulon sa kanila, na agad namang isiningit ni Bagwis sa libreta ng 7 liwanag. Matapos ng kaganapan, nilapitan silang dalawa ni Haring Mapulon. Ngayon naman mga iho, pumikit kayo ng sandali. Gigisingin ko lang lahat ng natutulog niyong kakayanan. Salita ni Haring Mapulon. Agad naman nilang sinunod ang sinabi nito. At maya-maya pa ay naramdaman nila ang pagtuon ng diwata sa kanilang noo. Narinig nilang nagbigkasyon ng ilang salita na di pamilyar sa kanilang pandinig. Habang ginagawa yun ng diwata ng panahon, ramdam nila ang paggaan ng kanilang pakiramdam. Tumataginting din noon ang kanilang mga tabak. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman na nila ang pag-angat ng daliri ng diwata sa kanilang mga noo. Mga iho, mula sa oras na ito, kusang lalabas lahat ng abilidad nyo sa oras na makipaglaban kayo gaya sa mga demonyo. Tinig ni Haring Mapulon, ngunit pagmulat nilang dalawa, wala na ang mga yun sa harapan nila. Nagpalingon-lingon pa sila noon, ngunit di na nila yun nakita. Nagkatinginan sila nung dalawa na para bang di makapaniwala sa lahat ng nangyari. Dahil sa isang iglap lamang ay nagape ang kanilang mga kalaban. Pinisil-pisil pa ni Dakila ang pisngi niya noon sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Ngunit, aray, nasaktan siya nang gawin niya yun. Alright! Ang tindi nun! Ang lupit mga kabagis! Subale sa baryong to siguro tatahimik na. Natalo na natin ay natalo pala ni Dakila at Bagwis yung kalaban. Kaya aabangan na natin ang susunod na kabanata. Next upload na lang yung shoutout natin mga kabagis. Nag-aapura na kasi ako kanina baka hindi may abot ngayong gabi tong upload. So, salamat sa suportang tunay.